Eh kasi naman, galit pa rin ang mama ko sa akin. Para bang sinapian siya ng demonyo. Nung sinabi kong aalis na lang ako, sinagot niya ako ng bahala ka kung gusto mo umalis. Kaya ayun, nag-impake ako at pumunta rito. Hindi solusyon ang paglaya sa bahay nyo. At hindi ka pwedeng basta na lang lumiban sa klase. Ano? Naririnig mo bang sinasabi mo? Makinig ka, Anaru. Pag lumiban ka na sa klase, yan na ang simula ng pagkasira ng kinabukasan mo. Ha? Sa umpisa, wala pang problema. Wala pang mangyayari sa paisa-isang araw na pagliban. Pero kalaunan, dahil sa wala namang nangyayari, iisipin mong ayos lang na lumiban ulit ng isa pang araw. Hanggang sa masanay ka na. Hindi nga siguro ako ang dapat magsabi sa iyo nito. Ganun pala. Huh? Oo. Tama ka. Bilib pa rin ako sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago. Anong ibig mong... Ikaw pa rin ang Jintan na nakilala ko dati. Huh? Kahit na anong pinagdadaanan mo, iniisip mo pa rin ng iba. Pwede ba? Tama na! Lagi mo na lang iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Mas matindi pa rin si Menma. Tungkol sa bagay na yan, nagkausap kasi kami ni Yukiatsu. Sabi niya, hanggang kailan daw ba tayo mahuhumaling kay Menma? Kasi mukhang hindi na raw to tama. Bahala siya. Pero nasa bahay ko si Menma ngayon. Tulad ng sinasabi mo ngayon. Teka, kung ganun hindi ka rin pala naniniwala kay Menma? Hindi naman to tungkol sa kung naniniwala ba ako o hindi. Mabuti pa. Uuwi na muna ako. Ha? Sandali lang, Jintan. Nakabili na ako ng beef ball curry! Kakain na tayo! 520 yen lang to lahat! Sige, babalik na lang ako! Mali ang iniisip mo! Napunta ako pa! Ay, akin na yung beef curry ko! Welcome to Anime Logbook. Ang kwento ng bawat episode, sinusulat natin. Let's dive in. Pag nabasa natin yan, malalaman na natin kung ano talaga ang hiling ni Menma. Tama, bubuksan ko na. Napapaloob dito ang Menma na hindi ko kilala. Ang mga bagay na hindi ko alam sa kanya. Nakasulat dito. Nakasulat dito. Anong sabi? Nakasulat lang kung masaya siya o malungkot siya. Yun lang ang naiba. Ay nako, hindi talaga siya marunong magsulat. Teka, parang iba tong isang to, oh. Natapilok ako kanina habang naglalaro kami. Ang sakit. Oh, eto rin iba oh. Kanina nagpunta kaming lahat sa ospital para bisitahin ang mama ni Jintan. Ang pagbisita natin? Oo nga, maraming beses na natin ginawa yun. Magkakasama tayong lahat. Kamusta po kayo? Mama, nandito kami! Ang mama ni Jintan, matagal nang nasa ospital. Alam ko na, magsulat tayo ng liham sa Panginoon. Isulat natin, pakiusap, pagalingin niya ng mama ni Jintan. Paano natin gagawin yun? Jintan, tingnan mo! Naalala ko na, yung araw na yun. Ano yun? Napagpasahan naming lahat na gagawa kami ng mga paputok. Alam naming mahirap. Pero, kakayanin namin. Naalala ko na rin. Ikakabit natin ang sulat noon para may padala yun sa langit. Ano? Tingin nyo yan ang hiling niya? Oo nga! Yun na yun! Nagplano tayong gumawa ng paputok pero hindi natuloy. Hindi ba, Jintan? Para sa kapakanan ng mama ko. San ka na, Jintan? Bakit wala ka pa? Ang tagal mo naman. Aray! Huh? Hindi ah.
Hindi ako excited dumating si Jintan. Huh? Huh? Kapag kumain ka pa ng ganitong oras, magiging mataba ka. Ikaw ang tataba sa pagkain to. Huh? Salted ramen? Na may itlog? Naubusan na sila ng Kenshan ramen. Kaya naisip ko na ito na lang ang lutuin para sa'yo. Jintan! Ang sarap! Maya-maya darating na ang papa ko, kaya bilisan mo kumain. Oo nga pala, bukas papasok ulit ako sa eskwela. Kaya, wag mo akong susundan ha. Ayos! Eto, kumain ka na. Ayokong kumain. Huh? Basta, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, na. Oh, bakit ka pa nagsuot ng uniforme kung di ka rin pala papasok? Bakit? Ano bang problema doon? Isusuot ko kahit anong Hindi gusto ko. pwede. Ha? Dito sa Conflagrating Substance Control Law, may mga alituntunin. Dapat 18 taong gulang ka na at may lisensya para gumawa ng paputok. Seryoso ba yan? May mga paraan naman dito kung paano humawak at gumawa, pero kailangan pa rin ng lisensya eh. Ay, Oo nga. Ni isa man lang sa mga katangian doon, hindi tayo pumasa. Pero, kahapon may nakita ko habang naglilinis. Seryoso kayo rito? Paghalu-haluin ng maraming pulbura para makagawa ng malaking paputok? Ilagay ito sa rolyo ng tissue paper. Masusunod yun, di ba? Naisip natin to dati. Pero, dati inisip natin na posible to. Ganun kalakas ang loob natin. Tama. Naniwala tayo dati na kaya natin gumawa ng ganito. Yung mas maganda sa nakikita natin sa mga piyesta. Akala natin ganun ang kadali. tingin natin sa mga high school dati, ang tatandaan na nila. Pinangarap na natin maging katulad nila para magawa ang kahit ano. Sana mga bata pa rin tayo para isiping posible ang lahat. Sa ngayon, pagplanuhan muna natin kung paano natin ito magagawa. Pero, iniisip ko pa lang parang imposible na, kahit saan mo patingnan. Pero, Isipin din natin mabuti kung ito ba talaga ang huling-hiling ni Menma. Masasayang lang lahat ng pagod natin. Kaya naman, Jintan, pakitanong naman kay Menmo na nasa bahay nyo kung yun ang gusto niya. Yukiatsu? sa totoo lang, natatakot talaga akong tanungin ng diretso si Menma. Sige. Parang nangyari na ito. Ha? Sa tuwing nauunang umalis si Jintan, may Yukiatsung laging naiiwan sa likod niya. Bakit? Hindi mo sinabi sa kanila? Nung araw na yon, sana hindi niyo na lang tayo pinapunta sa hideout natin. Hindi ba? Si Menmang tumawag sa atin nung araw na yun? Ha? Tama. Si Menmang tumawag sa akin noon. Siya nga ba? Oo nga. Nung araw na yon, may sasabihin daw siya. Kung kailan pa naman natatandaan mo na sana. Dahil nandun sa Jintan. Ha? May mahalaga kang bagay na nakakalimutan. Hindi ba sinabi sa atin ni Mema na huwag nating sabihin yun kay Jintan? Nung araw na yon? Sinabi niya yun? Paputok? May kakilala akong gumagawa nun. Talaga po? Mutanda akong kasama sa trabaho sa ring pyrotechnician ng mga festival eh. Bakit Jintan ha? Gusto mo bang gumawa ng paputok? Bakit? Wala naman pong matinding dahilan. Iyon po ang totoo. Ikaw lang ba? Hindi po. Kasama si Napopo. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. O kung gano'n, sige, kakausapin ko siya.
Talaga? Jintan! 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 Ano ba ang gusto nyo? Sa condo Pwede ko siyang tawagan ngayon din. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan. Ha? Ano po? Oo, kahit yung mga simple lang, mataas ang presyo. Mahal talaga ang mga paputok. Uy, Jintan! Kamusta naman? 200,000 yen? Hindi pa ako nakakakita ng ganun karaming pera, Jintan! Ako rin naman. Ah, hindi bale. Magiging maayos ang lahat. Papasok kami ng part-time job nitong si Anaru, di ba? Pwede ba, Popo? Huwag ka kang nagdidesisyon para sa akin. Part-time job. Maganda yun, di ba? Makakatulong yun. Pero, Popo... O anong masama dun? Maganda nga kung isang linggo tayo nagtatrabaho eh. Anong isang linggo? Eh, hindi pa nga Sige, ako payag ako. papapayag. Huh? Payag ako. Mag-part-time tayo. Ipapasok mo dyan kung magkano ang natanggap mo. Yan yung nakalaang presyo. At yan naman ay para sa... At ito naman kung magkano pa ang balanse. Grabe, ang dali mo lang malaman ng halos isang buwan kong pinag-aralan. Isang buwan mong pinag-aralan to? Tuloy lang po. Tuloy lang po. Parang hindi ako tatagal sa ganito. Tumahimik ka. May papasok uli. Tuloy po kayo. Siya yung babaeng pinag-uusapan ng marami. Dito pala siya nagtatrabaho. Hindi na siya pumapasok pero di ba? Kasama Totoo niya nga rin yung sinasabi isang nila. tamad mag-aral. Oo nga, tingin mo may relasyon sila? Maganda nga yun eh. Diskarte. Sige lang! Tuloy po kayo! Taka. Problema ng isang yun. Ayos ba? Ang galing ko talaga, Anaru. Bakit? Anong nakakatawa? Hindi ko alam. Kapag ganito kami, naaalala ko nung mga bata pa kami. Yung noon. Paabot nga ng tip, Jintan. Naku, napalakas yata. O, ayan na, Anaru. Ay, grabe ka naman makahagis. Galing mo ang sumalo eh. May trabaho na si Jintan? Mukhang seryoso siya tungkol sa mga paputok. Ganun ba? Anong gagawin mo? Ano kaya kung bumuo tayo ng isang fundraising? Ano naman ang pwedeng gawin para sa fundraising? Kung hindi ka sasama, hindi na rin ako sasama. Gusto mo bang lumabas ngayon? Ha? Pwede tayong mag-tsa o kumain. Ayoko, may mga exam kasi akong parating. Matalino ka naman, kayang-kaya mo yan. Matalino ka rin pero ba't nakakapagsalita ka ng ganyan? Sige na. Kapag lumabas ako ngayon nakasama ka, baka lalo lang gumulong ang sitwasyon. Mag-aaral na lang ako. Ayos! Narito na po ako. Gabi ka na naman nakauwi, Jintan! Saan ka galing? Jintan! Maliligo lang ako. Kakaiba ang kinikilos niya ngayon. Grabe, ang bilis niyang nakatulog ngayon. Alis na po ako. Mag-iingat At ka! ang aga naman niyang umalis ngayon. At ngayon naman, para sa ating alagang hayop, Kung babae ang tuta, ibig sabihin may ginagawang kalokohan si Jintan. Grabe, ang sarap naman ng almusal na ito. ang alaga natin narito ay si Oscar. Aba, tinan mo, ang kitang tuta oh. Kulubot ang balat. Babae ang tuta. O sige, Oscar, Nariyan na! ito ang ating mga manonood. Tumahoy ka ng dalawa kung gusto Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Kailangan lang po sana namin ng pirma niyo rito. Oo, sige, akin na. Matanong ko nga ho pala, hindi na ba nag-aaral si Jintan? Ha? Bakit naman naitanong mo yan? Naku, pasensya na ho kung medyo naging mausisa ako. Pero kanina kasi parang nakita ko siya eh. Parang namamasukan siya bilang part-time sa isang bookstore. Wala ho ba siyang nababanggit sa inyo tungkol sa mga bagay na yun? Ang totoo niyan eh, binibigyan laya ko siya sa mga gusto niyang gawin eh. Pinagdidesisyon ko na siya sa pagdating sa ilang bagay. Ayos lang naman sa akin. Hindi
Ikaw pala, Popo. Hindi, wala akong pasok ngayon. Pero si Jintan, nagustuhan yata nung manager kaya nandun siya. Di ba magkikita kayo mamayang gabi? Ano? Sa may construction site ng Hitsujiyama? Hindi ba parang sobra naman yun? Sa bagay, tama ka. Ang alam ko, malaking magbayad yung mga nasa ganong trabaho. Talagang gusto niyang ituloy ang tungkol sa mga paputok at kwitis na yun, ha? Paputok at kwitis. Iyan ang aking hiling. Pwede ba mag-isip-isip ka naman kahit konti? Hindi ko na gusto ang pag-uugali mong yan! Talaga? Ganun ba? Siya nga pala, nagkausap na ba kayo ni Yukiatsu? Ang totoo, madalas naman kami mag-usap ni Yukiatsu eh. Mas masaya kung pupunta rin sila. Alam kong nag-aalala rin sila kay Sungit. Sungit? Close na kayo. Anong close na? Porke nasabi ko lang na Sungit, close na agad? Anong masama kung tawagin ko siyang ganun? Kaibigan naman natin siya. Jintan. Hoy, Totoy! Kaunting bilis! Nariyan na! Pagkatapos dyan, dito naman ha! Sige po! Talagang kahit siya ng gusto, no? Oo nga eh. Bilib ako sa kanya. Sige, Jintan. Samantalang ako, hindi ko na naisip ang sarili ko. Pero si Jintan, wala siyang inisip kundi ako. Napakabuti niya. Hoy bata, dahan-dahan ka! Baka kung mapano ka, ha? Salamat po! Hoy, ano ba yan? Huwag niyong baguhin ang anggulo ng ilaw! Huwag niyong itapat sa inyo! Paano nangyari yun? Hoy, baka naman dahil sa hangin. Tingin mo hangin ang nag-iba ng anggulo ng ilaw? Napakabuti mo. Nagliliwanag ka, Jintan. Napakabuti mo. Ang dami naman ito! Ginawa ko ang lahat ng yan. Kaunting alalay sa susunod. Masarap ah! Talaga? Mas masarap kaysa dun sa dating ginagawa ni Mama. Siya nga pala, Jintan. Mahirap bang mag-aral ngayon? Oo. Pero masaya din naman. Masaya? Oo. Paano ko ba sasabihin? Parang mas masaya kung nasa eskwelahan ka kaysa nasa bahay lang. Mas puno kasi ng buhay pag nasa eskwelahan ako. Puno ng buhay? Sandali! Hindi naman talaga ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hanggang ngayon kasi... Ako rin. Buhay na buhay ako kapag nakikita kong masaya at puno ka ng buhay. Masaya ako pag masaya ka rin. Enma... Yan po! Nagdala po ako ng deposito. Alam ko pong kulang pa yan. Pero baka pwede na po ako makapagsimula kahit papaano. Para nyo ng awa. Tungkol sa bagay na yan, pasensya na pero hindi ko kayo matutulungan. Ang totoo, aksidente kong nabanggit ito sa direktor ng piyesta. Pinagalitan ako dahil sa gagawin kong pagtuturo sana ng tungkol sa bagay na yan. Ipagpatawad nyo sana. Ano ba naman yan? Nagpakahirap pa naman kami ng gusto. Gusto kong makilalang direktor. Kakausapin ko po siya mismo. Ang totoo, isa siya sa mga Honma. Isa sa pamilya ni Menma. Alam mo, Menma, mukhang nagsisikap ng husto si Jintan at pati na rin ang iba mo pang kaibigan para lang sa'yo. Nag-aabala sila ng husto para sa'yo.